Ito sa batas na hindi na po applicable sa setting natin ngayon. Marami na pong mga pagbabago na hindi na po pwede yung nakalagay dito. So nagkaroon po ng panibagong batas noong 2013 or yung tinatawag po natin na Philippine Food Safety Act of 2013, yung RA number 10611. So ito po, itong batas na to, very particular sa mga food establishment. Again, pag sinabi pong food establishment, hindi lang po ito limitado sa mga restaurant, sa mga kainan. Applicable din po ito dun sa mga manufacturer ng pagkain or yung mga gumagawa po talaga, mga planta. So, planta ng mga perishable, non-perishable, even canned goods, lahat po ito ay regulated. So, ito po yung batas natin dito sa bansa na pinanunundan po noon. So, ngayon, bigyan ko lang po ng run through yung kanina pong diniscuss ni Ma'am Andeng. So, ito po, very common naman po ito. So, lumiwanag na. Sige po, banggitin ko na lang din, medyo malabo na po kasi. So, number 1 is paliligo araw-araw, pagsisipilyo ng ngipin, pagsusuot ng malinis na damit, paggugupit ng kuko sa kamay. Sino po dito yung nagni-nail art? Yung nagje-gel pa sa daliri? Ay, sa kuko. Meron po ba? So, as much as possible, wag po sana kasi possible po na ito ay matanggal at makontaminate pa po yung mga pagkain. So, susunod po is hindi pagsusuot ng mga alahas at iba pang palamuti sa katawan at hindi paglalagay ng makeup para po sa mga kababaihan. Napapansin niyo po ba yung mga service crew sa mga fast food? Sila po ba ay may suot na alahas? Wala po. So, nakalagay dito yung pong mga makeup dapat hindi daw po kasi possible po makakontaminate. Ang mapapansin po natin, mostly yung mga cashier, yun lang po yung meron. Then the rest, yung mga nasa kitchen, bawal po talaga. So, yun po yung pamamaraan para po masigurado na hindi po makakontaminate. Halimbawa po may singsing or may bracelet, so possible po na matanggal at maihalo po sa pagkain. Then lastly po, pag-aahit ng balbas at bigote para sa mga lalaki. Sabihin po natin, bakit naman gano'n yan? Liit-liit lang naman yan. Pag nalaglag yan. Diba po? Ang number 1 po na contaminant sa pagkain, buhok. Naka-encounter na po kayo ng customer na binalik ang pagkain pag may buhok. Kasi isa po ang buhok sa pinakamaduming parte ng ating katawan. So automatic, kapag po naka-encounter tayo ng pagkain, bumili tayo, then may buhok, pwede po nating ibalik. And at the same time, kayo po bilang mga nagtitinda ng pagkain, liability po natin ito. Karapatan po ng customer na magreklamo. Ano po? Automatic, pag may buhok, contaminated na po yung pagkain. Pwedeng sabihin na, hindi ko naman buhok yan May buhok ko, ang haba niyan. Yung buhok na yan, may kulay, wala namang kulay yung buhok ko. Ano po? So instead, palitan na lang po natin, humingi po tayo ng dispensa. Ano po? May isa din, possible na if ever po yung lugar natin ay maraming mga gumagalang mga ligaw na aso, ligaw na pusa. So yung pong kanilang mga balahibo, possible din po na makakontaminate po nung ating mga tinitinda. So, dito po, sa wastong paghahanda at pagluluto ng pagkain sa bahay, ano bang unang step natin? Siyempre po, pamamalengke. Ano po? Pamimili ng mga sangkap or mga ingredients. Pangalawa po is pag-iwahiwalay ng mga pinamili. Siyempre, mostly tayo sa palengke bumibili. Tama po ba? So, mula pagbili natin sa palengke, pagdating sa bahay or sa tindahan, syempre po, isusort natin yan. Ano ba yung mga dapat linisin agad? Ano po? Then, tamang paghuhugas ng mga pinamiling sangkap. Bigyan ko po kayo ng halimbawa dito. Recently, meron po kaming natanggap na reklamo. Kumain po sa SM. SM Mangono.
Ang reklamo po niya, may uod. Yung pong biniling pagkain. So, possible po iyon dahil meron pong mga gulay, may mga leafy vegetables pong sahog yung pagkain, yung ulam. So, possible po na hindi nahugasan ng maayos, then may uod. Ang sabi pa nung nagre-reklamo, nakakain na po kami tsaka namin nakita. So, yun po, para maiwasan, siguraduhin po natin na tayo po ay naghuhugas ng maayos ng mga sangka. Ano po, kapag ka po ganon, in case na may magreklamo, as mentioned nga po kanina, palitan na lang po natin. Kasi ang iiwasan po natin doon, irereklamo ko, pipicturean ko, ipopost ko sa social media. Ano po? So, kapag ka po may ganong pagkakataon na wag naman po sana mangyari sa atin, i-address na po natin doon. Pwede naman pong palitan or i-refund yung bayad kesa naman po lumaki pa at ma-post pa po tayo sa social media. Humingi ng pasensya. Tama po si Mother. Then susunod po ay paglalagay ng mga pinamili sa tamang lagayan. So, halimbawa po, pumili ng mga karne, kung kinakailangan pong i-ref, i-freezer, ilagay po natin. Then, wastong pagluluto ng pagkain. Isa po ito sa cause ng pagsakit ng tiyan. May mga tao po na masyadong masela ng pangangatawan. Halimbawa po, kumain itong isang pagkain, parehas kami kumain ni Ma'am. Medyo maselan po ang tiyan ko. Hindi po ako natunawan. So, possible, pwede po ako magreklamo. Sumakitan tiyan ko, bumili ako sa iyo, kumain ako nito, dalawa kami, pero ako lang yung sumakitan tiyan. So, ayun po. Siguraduhin po natin na ating pong mga niluluto ay nailuto po natin ng tama. Ano po? Then susunod, tamang paglalagay ng mga lutong pagkain sa mga food container. Tayo po ba pag naglalagay sa ref, basta suksok lang ng suksok? Sana po naaayos natin. Kasi baka po mamaya halo-halo na po iyon. At lagyan po natin lagi ng takip. Kasi po ang ref, pag sinasara natin yan, syempre po magkakasama sila doon. So, alam niyo po yung amoy na magkakahalo. And yung amoy po na yon possible na maka-contaminate dun po sa pagkain na nandun. And kung hindi pa ititinda, iligay muna ito sa tamang lagayan. May karinderya ba dito? Meron from karinderya. Ayan si nanay, si mother din. Ang karinderya, I think, niluluto natin, then dinidisplay. Tama po ba? So, prior po sa pagdidisplay ng pagkain, ayusin po natin yung lagayan. Ano po, siguraduhin malinis, siguraduhin pong may takip at para po hindi malangawan. Then, sa ating po mga pwesto, siguraduhin na lagi may takip ang mga paninda. Ako po bilang customer or ang mga customer po natin, kapag ka po tayo nakakita ng pagkain or yung pagkain po ay nilangaw, may karapatan po ako, may karapatan po ang mga customer ninyo na magreklamo. Kasi po kung tutuusin, dapat wala pong langaw sa lugar. Ngayon, hindi naman, alin po? Ayun. Kapag ka po ang pagkain, hindi naman po natin maiiwasan na may langaw. Hindi naman po natin mahuhuli isa-isa. Hindi naman po natin mapipigil kahit anong kandila, electric fan ilagay natin dyan. So, see to it na lang po na meron pong takip. Then next po ay panatilihin ang kalinisan ng mga gamit sa tindahan. Kapag ka po marami na pong ginagawa, sigurado po bang nahuhugasan pa yung mga gamit? Or mamaya na yan, anlaw-anlaw na lang, mamaya ka na. Tama po ba? Diyan. O di ba po, hugas agad. At least magandang practice yun. Pagkagamit, hugas agad. Huwag po nating itatambak sa lababo. Tambak, tambak, tambak. Ayan na, si Itis. Ano po? So, iwasan po natin iyon. Then, wastong pagtatapon ng basura. Kasi pag hindi po tayo nagtapon ng basura ng maayos, dyan po ang pinagmumulan ng mga
ipis, daga, langaw. So, ayun po. Sa simpleng pamamaraan ng tamang pagtatapon ng basura, ay maiiwasan po natin sila. Then, kanina po, nagpa-answer po kami ng pre-test. So, ito lang po ay para magkaroon lang po kayo ng overview. Mostly naman po parang common sense naman po ang mga tanong. So, yun lang po para at least tayo po ay magkaroon ng idea kung ano po ba yung gagawin nating programa ngayon. Then, balikan ko lang po sa tama o mali. Mahalagang maghugas ng kamay bago hawakan ng pagkain. Tama. So, bago at pagkatapos pong hawakan, maghugas po tayo ng kamay. Then, ang pagpupunas sa damit ay maaaring makapagpalaganap ng mikrobyo. Tama po. Kasi aminado naman po ako dito kahit sa bahay. Di ba po? Pag naguhugas, nagluluto, ay, kuskus pahit dito. May pamahiran nga, ay yung pamahiran ng gigitata na ayaw pang palitan. May mga apron, maganda naman po para hindi madumihan ang mga damit. Ang problema, ilang taon na po yung apron yung hindi nalalaban. Diba po? So dapat po, lalaban din po natin ito. Ang linis nga ng damit mo, pag suot mo naman ang apron mo, ang dumi. So, useless po sa apron. Useless po ang pagsusuot ng malinis na damit. Then next po, ang iisang sangkalan ay maaaring gamitin sa paghihiwa ng hilaw at ng lutong pagkain basta't ito ay tinging malinis pa. Tama o mali? Mali. Ilan po ang sangkalan ninyo sa tindahan? 2. Kayo nyo po? 1 lang. Ayun. So, syempre po ay siguraduhin natin na ito po ay nahuhugasan. Kung hindi man po tayo makakapag-provide ng sangkalan para sa karne, sangkalan para sa hilaw, sa luto, siguraduhin na lang po natin na ito po ay nahuhugasan ng maayos. Then, ang hilaw na pagkain ay kinakailangang itago o itabi na nakahiwalay sa lutong pagkain. Tama o mali? Tama po. Most especially po sa ating po mga ref. As mentioned nga po kanina, ayusin po natin yung paglalagay. Ang lutong pagkain ay kinakailangan lagyan ng takip upang hindi madapuan ng insekto. Tama po. Mahalaga ang pagpapalit at paggamit ng bagong mantika sa pagluluto ng pagkain. Tama. Sigurado po ba kayo? Pagka po ba chinek namin ng mga kusina nyo, maayos pa po ang mantika. Baka po mamaya, pag pinarito po yung chicken, hindi na po makita yung chicken. Baka po, pang ilang linggo na po iyon. So palitan po natin. Dahil bilang customer, kami din naman po ay nakakain or nakakalasa kung luma na po yung mantika. Yung lasa pong maanta. Diba? Maanggo, maanta na po sa dila. Tapos, bumili ako ng french fries, pero lasang kikyam. Kumbaga, pare-parehas na mantika na. Opo, grabe po ang pagtitipid doon. So, sa bahay naman po natin, syempre yung mga pinamprito natin ng, halimbawa po, french fries, hotdog, syempre hindi naman agad natin didispose, sayang. Pwede pa pong pang isda. Tama po ba? So, as much as okay pa po yung mantika, pwede naman pong gamitin, pero kung sa tingin nyo naman pong katapon-tapon na, itapon nyo na po. Then, ang lutong pagkain na natira sa paninda ay pwede pang ihain at itinda sa susunod na araw. Tama o mali? Mali. Mali po ba ang sagot ng lahat? Sigurado po ba ito? Heto po, mostly po ito sa mga nagkakarinderya. Bigyan ko po isang example. Doon po sa amin pong binibilan ng ulam sa office. Halimbawa po, Lunes ngayon, ang tinda po niya pakbet. Kinabukasan, nagtinda po siya lumpiang gulay. Pagkagat po namin, mapait. Na-recycle po.
So, may mga pagkakataon naman, alam po namin na may mga araw na hindi naman po ganun kalakas ang kita ng negosyo. Siguraduhin lang po natin na acceptable pa yung pagkain kung sakaling ititinda pa natin. May mga malalaking company, mostly po ito yung mga nasa mall. May mga protocol po sila. Kapag hindi naubos yung mga paninda, itatapon na po nila yon. As in lahat po itatapon. So magandang practice, yun nga lang po parang hindi naman po ata applicable sa atin. Dahil alam naman po natin na ang ating pong puhunan sa ating pong negosyo ay hindi naman po ganong kalakihan tulad nila. Ano po? So, ang isang pamamaraan nila sa pagdidispose nun, yung pong pagkain ilalagay sa trash bag para po sigurado na wala na pong makakain ito. Lalagyan po nila ng bleach, Zonrox, sabon, para po sigurado na ito po ay hindi na makakain pa ng iba. Yun po yung way nila para po masigurado nila na wala pong ibang tao na makakakain nun. Kumbaga, sabihin natin, sayang pagkain. Pero yun yung way nila para ma-maintain yung quality, yung pangalan po nila. Totoo po yun nangyayari. Yung iba naman na mga employer, mababait, yung po hindi mga nabebenta na pagkain, pinauuwi sa tauhan. Or pwede pong ibenta ng mas mababang halaga. Kumbaga po, wala pong nasayang na pagkain. Ano po? So sa case po ninyo, as mentioned nga po kanina, na hindi naman ganong kalakihan ang ating pong mga puhunan sa negosyo, mag-ingat na lang po tayo. Siguraduhin po natin na kung sakasakali man na wala po talagang choice, kailangan nating ibenta ulit, siguraduhin lang po na okay pa po ito. Then, ang paglalagay ng pagkain sa refrigerator ay nakakapagpabagal sa pagdami ng bakterya. Tama o mali? Tama po. Dahil kapag po yung mga gulay, karne, ay hindi nyo po nilagay sa ref, automatic po yan, masisira na. Then, kapag ang tubig ay malinis tignan, ito ay ligtas ng inumin. Tama o mali? Mali. So, hindi po lahat ng clear na tubig ay ligtas po inumin. Ano po? So, ito, application sa inyo pong mga negosyo. Lahat naman po tayo dito naka-Manila Water na. Meron pa po bang nakakonect sa Deep Well? Meron po ba dito nakakonect dun sa kooperatiba? Meron? Wala. So, ayun po. Sigurado naman po kay Manila Water ay okay naman po ang tubig. Ito po ay natitreat ng maayos. Yun nga lang po ang magiging pwedeng problema ay kung yung pong linya ng tubig ninyo ay may tagas. Tapos nakalagay sa kanal. Di ba po? Tapos yun yung gagamitin natin sa ating pong mga kusina. Then, hugasan ang prutas at gulay bago ito ihanda o lutuin. Tama o mali? Tama. Then ito po, health certificate requirements. Ito po yung isa sa requirement ng sanitary. Sino po dito yung kumuha ng business permit? Pataas po kamay. Business permit sa ating pong munisipyo. So, meron po kayong na-encounter na na-require po namin kayo magpa-medical? Tama po ba? So ngayon, bakit po namin kailangan i-require kayo magpa-medical? Ito po ay para makita kung kayo po ay fit magtrabaho. Chest x-ray, dito po nakikita possible kung kayo po ay may sakit sa baga. Ngayon, since kayo po ay mga food handler, automatic po na kapag po kayo nagkaroon ng findings sa baga, hindi po muna kayo mabibigyan ng health ID, not unless kayo po ay nagagamutan na. Ano po? Automatic naman po dito kapag nagkaroon po kayo ng findings, i-refer na po namin kayo sa aming pong TB Drug Center. Then, sila na po yung bahala mag-instruct sa inyo. Hindi naman po ibig sabihin na kayo ay nagkaroon ng findings sa x-ray, then nagkaroon ay nakita na kayo po talaga may sakit sa baga, ay hindi na kayo pwede magtrabaho.
kayo po ay magagamutan. Then, meron pong certain number of days or months na kailangan magamutan po kayo. Then, bibigyan na rin po kayo ng fit to work. Ano po? Then, pangalawa, urinalysis para sa ihi. Then, yung pangatlo po ay fecalysis. Question, bakit ba kailangan magpa-test pa ng pupo? Napakahirap dumumi. Tama po ba? Iba po? Ngayon, ang reason, bakit po namin pinire-require, ay para po makita namin kung kayo po ay malinis. In a way na wala po kayong mga parasites or kung ano mang bakterya sa katawan. Kasi po, yun po yung isa sa pinagmumula ng sakit. Ngayon, sabihin, bakit naman ganun? Pupulang naman yun. Ano bang connection yan? Pag po tayo dumudumi, anong ginagamit natin panghugas? Pag wala bidet, kamay. Kapag ka po hindi tayo maayos maghugas ng kamay, alam po, nag-CR ako, dumumi ako. Hindi po ako naghugas ng tama ng aking kamay. Binagsabon, tubig-tubig lang. Tapos saka ako ngayon gagawa ng Shanghai. Ay, sarap. Yuck. Tama po. So ngayon, yun po yung iniiwasan. Dahil yun po, dun po magsisimula yung pagkakahawaan. Kaya po natin chinecheck yung dumi. Ano po? Pero sa mga non-food, ang chinecheck lang po namin ay X-ray. So, example po doon, halimbawa mga hardware, yung mga ganun po. Basta po mga non-food, X-ray lang po sila. Then, meron po ba dito na nabigyan kami ng requirement na magpa-test ng tubig? Meron. Anong tindan mo, sir? Pizza. Okay. Meron pa po? Meron pa po ba? Bukod kay sir. Ngayon, ang reasoning, sir, baka nagtataka po kayo. Hindi naman milk tea ang tinda ko, bakit ipapatest niyo yung tubig ko? Ano po? So, as mentioned nga po kanina, meron po tayong ordinance. Ito po, nandito rin po, nakalagay din po dito, yung local adaptation ng sanitation code, particular po sa tubig. Kailangan po na itetest po yung mga tubig natin. Regardless kung ito po ay pinangluluto or pinanghuhugas lang. Sabi nila, Manila water na malinis na yan, bakit ipapatest pa? Ang mahal-mahal yan. Again, yun po ay nakasulat po sa ating batas at kailangan lang din po namin i-implement. Pero kami po, tinitingnan din naman namin kung gaano kalaki yung negosyo. Kung halimbawa, hindi naman ganong kalakihan. Kung tutuusin, yung testing po ng microbiological, monthly po iyan. Yung physical, chemical, twice a year po yan. Pero kung makikita namin na hindi naman po ganong kalakihan yung business, simula po tayo sa quarterly. Pag talagang naging okay na at naging stable si business, every other month. Hanggang ma-reach natin yung standard talaga. Kami na po yung nag-a-adjust. Huwag lang po hindi magkaroon ng attachment. Kasi halimbawa po, huwag naman po sanang dumating, magkaroon ng reklamo, na ireklamo yung tindahan niya. Then upon checking, na-issue ng sanitary permit, walang health ID, walang testing ng water. Sino po ang babalikan? Kami rin po. Hindi lang po kami. And as mentioned, ito nga po ay nasa batas. So, ito po ay meron pong kaukulan na kaso na pwede pong isampa. Ano po? So, sana po nauunawaan ninyo na ito naman pong aming trabaho ay may batayan na amin lang din naman pong sinusunod. Then, yung last po